Mamaya na yan. Diba? Mamaya may nangyari ng hindi naasahan, wala na. But of course, dapat may balance din, di ba? Hindi naman porket mabuhay ka na parang huling araw mo na, di ba? Kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Diba? Ganun yung iba eh. May pera ka, gastusin mo na lahat ng gusto mong, bilhin mo na ang gusto mong bilhin. Di ba? Kasi kung bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin, paano mo yan mapapakinabangan kung bukas buhay ka pa? Di ba? Kung mamamatay ka na pala. So, hindi rin tama yun. Diba? Ibig sabihin, being wise naman, in balance, always. Amen? Yan ang buhay. Kailangan balance lagi. Kahit naman sa health natin, di ba? Sa pagkain, dapat balance. Yan ang sinasabi lagi ng mga doktor. Dapat binabalance natin yung pagkain natin. So, ganun din sa ating mga buhay. So, ang ibig sabihin ng ganun kasi ay, sinabi ni Jesus, parang, do your best habang may pagkakataon. Gawin mo na. Gawin na natin. Diba? Kasi yan din ang ginagamit ng iba Yung mga tamad at saka yung walang mga pangarap. Hindi, huling araw ko na to Diba? So, kakainin niya yung gustong kainin. Diba? Pag inatake, hingi naman ng tulong. Diba? O pag na-stroke, anong tawag doon? Mang-istorbo naman ng mga kapamilya, mga tao. Diba? So, hindi po ganoon ang ibig sabihin po noon. Okay? So, ngayon, dahil katatapos lang po na, ewan ko kung celebration ba na matawag yon o pag-alala, siguro, ganyan, ng mga namatayan. Diba? Anong tawag doon? All Souls Day at saka All Saints Day. Yan. May mga nag-trick, trick or treat pa ba kayo sa sa mga mall? Yan, uso-uso yan. So, kaya yung iba kukostyum na manananggal, diba? Tik-tik, diba? Kung ano-ano. Demonyo. Pero nakuha lang natin yan, nagaya-gaya lang natin sa Western. But anyway, yan yung mga naging tradition. Pero ngayong umaga ay ito yung bagay na kung minsan hirap pag-usapan kasi napaka-komplikado, misteryoso. At marami na tayong napakinggan, narinig, napanood, lalo na in social media, kung nanonood ko kayo, sa mga kwento. Langit o kaya sa impyerno. Yan. Isa sa pinaka-controversial noon, yung babae. Yan, si Zambrano. Diba? Naipang-movie pa yata yun kung ano-ano yung mga nangyari kasi nakita niya si Michael Jackson, si Pope, diba? Kung ano-ano pa. So, ang dami. Dinescribe niya ang impyerno. Well, hindi natin sila pwedeng husgahan. Siguro ito ay by vision, pangitain, o kaya naman literal na nangyari sa kanila. We don't know. Kasi may mga kwento pa na mapatunayan na talagang namatay daw. So, yung mga ganon. At anyway, ang point doon ay totoo. Diba? May sinasabi ang Bible sa bagay na yan. Pero may mga bagay na questionable. Kaya maganda sa umagang ito ay ating pag-usapan ito. Kahit na alam na natin yung iba, napakinggan nyo na, ilang bihis ko na itong na-share, pero patuloy nating alalahanin o pag-aralan para tayo naman ay hindi rin madaya o kaya naman tayo naman ay may maisagot, diba, sa mga taong pwedeng magtanong sa atin sa bagay na ito. Kaya sabi ng Bible kasi ay dapat ay handa tayo sa lahat ng pagkakataon na ipaliwanag yung ating dakilang pag-asa. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung sinasabi mo. Hindi tayo naniniwala dito na parang bulag. Ano ba yun? Kasi sinabi ni pastor kasi sinabi ni Kwan so paniwalaan ko na lang. Diba? Dahil sinabi niya Sinabi ni ministro, ni Pope, diba? Hindi ho ganun. Naniniwala tayo sa mga bagay na dapat naintindihan natin. Ako ba?
Hindi tayo mga bulag na tagasunod. Kaya tango na lang ng tango kung anong sinasabi. So, that's why we encourage you na basahin natin ang Bible. Yan ang source natin. Yan ang pinaka source ng mga bagay, lalo na spiritual, sa mga spiritual ng mga bagay. Okay? Kaya ngayon, pag-usapan natin sa about life and death, buhay at kamatayan. Ayan. So, bago tayo magpatuloy, ay siyempre gusto nating ipaliwanag kung ano ba itong mga to, mga definition patungkol sa bagay na ito. Pag sinabing life, ayan, thank you sa ating editor. Yan. Pag sinabing life, sabi niya, any system, meron ba? Ayan. Pag sinabing buhay, any system capable of performing functions such as eating, metabolizing, excreting, breathing, moving, growing, reproducing, and responding to external stimuli. So, ibig sabihin, kapag sinabing buhay, ito yung mga tao o ito yung mga sistema na kumakain. At siyempre, pag kumakain ka, natutunaw yung kinakain mo. Yan, ibig sabihin yan. Ibig sabihin, nagpa-function siya. And then, kapag natutunaw, inilalabas mo yan. Diba? And then, humihinga. Yan, kaya nga yung mga halaman, kumakain din sila. Diba? May mga halaman pa na carnivorous, kumakain ng mga insekto. Nakita na ba kayo ng ganon? Bumubukas siya na ganyan, tapos pag may pumasok, gumaganon. Tinutunaw niya ng kanyang saliva. And then, moving. Then, ito, kumikilos, and then, lumalago. Growing. So, dapat, kaya nga kahit sa pananampalataya, kapag buhay yung pananampalataya mo, dapat lumalago yan. Dapat may nagbabago. Ganyan. Kasi yung paglago, pagbabago yan. And then, reproducing. Dapat dumadami. Diba? Kaya hindi pwede yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, kasi hindi nagre-reproduce yun. Yun ang dahilan. Doon ang purpose of life. Yan ang purpose ng buhay. Mag-reproduce ka. Kaya kung buhay ang pananampalataya mo, nagre-reproduce yan. Ginagamit tayo ng Panginoon para makapagdala din naman ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Yan ang purpose niyan. Kaya ang patunay ng isang tao ng buhay, nagre-reproduce siya. O isang sistema, o isang bagay na buhay, nagre-reproduce. Kaya yung mga halaman, di ba, dumadami sila. So, mga hayop. So, anything na buhay. So, tayo din, ganon. And then, responding to external stimuli, may pakiramdam. Nakakaramdam sila. Kaya yung mga halaman, kapag, naalala ko nung bata ako, doon sa bahay namin dati, nung nawala kami, namatay yung mga halaman sa paligid ng bahay. Ano ko yun? Yung avocado, yung kakao, yung langka. Napatunayan ko yun na talagang nakikipag-interact din sila sa tao. Pero noon, naalala ko, bata ako, talagang nagsasawa na lang kami, kakakain ng langka, ang lalaki ng bunga. Pero nung wala kami, unti-unti din silang namatay. Yung kakao yung ginagawang chocolate, kung alam niyo yun. Yan, nung bata kami noon, nahihinog lang sa puno yung bunga, ang dami. Binibiyak namin yun, tapos, so, ganun din. Then, ang death naman ay the permanent ending of vital process in a cell or tissue. Ito yung hangganan. Kaya, pag hindi na nangyari yung nag-reproduce, nag-grow, may sabihin, patay na. Hangganan na yan. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Okay? Next. Lolo. Yan. Life, death. Ito ay parihas na nilikha ng Diyos. Ang buhay at kamatayan ay Diyos ang may likha. Kasi yun naman di ba? Sabi ng Bible, nakikita at hindi nakikita sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, sa impapawid. Lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. Okay? At ang kamatayan, nung nilikha ng Diyos, wala itong kakayanang pumatay. Kasi ang kamatayan, parang kaya may buhay, dahil may buhay, may kamatayan, balance yan. Di ba? Pero, ang kamatayan, nung nilikha ng Diyos,
wala siyang kakayanang pumatay. Diyan lang siya. Walang power, walang kakayanan, walang magagawa. Ayan nangyari. Kaya, nagkaroon lang to dahil sa kagawan din ng tao. Dahil, anong ginawa? Sa kasalanan, pagsuway. Kaya sabi ng Diyos, in Genesis, meron ba? Yan. Sinabi niya, ito yung sinabi ng Panginoon sa tao. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa alamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang mga bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo, iyon ay, ano sabi? Mamamatay ka. Pag kinain mo, automatic mamamatay ka. Hindi niya sinabi na papatayin kita. Sinabi ba yun ng Diyos? Hindi. Sabi niya, mamamatay ka. Automatic yun. So, para sinabi ng Diyos, okay, noong nilikha niya ang tao, pinagkatiwala niya sa tao lahat ng kanyang nilikha. At kasama doon ang kamatayan. Ngayon, ang destiny, ang kahihinatnan ng mga nilikha na ito ay nasa tao. At isa nga po dyan, ang kamatayan. Ang ginawa, dahil wala naman itong kapangyarihan, pero sabi niya, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. So, parang binigyan mo ngayon ng karapatan, si kamatayan, na patayin ka. Kaya nga hindi niya sinabi, papatayin kita. Kundi, parang ito yung si kamatayan, binigyan mo siya ng karapatan para patayin ka. Okay niyo yun? Kaya ang kamatayan, hindi yan masama. Dahil ano ba sabi ng Diyos? Nung nilikha niya ang lahat, nung tinignan niya, sabi niya, lahat ay maganda. Lahat ay mabuti. Kaya nangyari, naging masama siya dahil binigyan siya ng karapatan na maging masama. Ayan. Kaya dyan, ang kamatayan, hindi ka kayang patayin. Hindi tayo kayang patayin. Kaya nga tayo, nilikha tayo ng Diyos, eternal dapat. Meron tayong eternal being. Kaya nga meron tayong eternal being, which is the soul, a spirit. So, ayan. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Ang kamatayan ay walang kakayanang pumatay. Ang kamatayan ay nilikha lang ng Diyos yan, pero hindi niya kayang pumatay. Kaso lang, nung ang tao ay nagkasala, nagkaroon ng kapangyarihan at karapatan ng kamatayan at hindi na kayang pigilin. Maliban kay Kristo. Kaya nung sabi sa Corinthians, sabi ng Bible, death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Bakit? Tinapos ni Kristo. Si Kristo lang pwedeng pumigil at makatatapos ng kanyang kapangyarihang pumatay. Ayan. Okay? Next. Okay. Mayroong tatlong klase na binabanggit ang Bible na kamatayan. Siguro alam lang natin, yung kamatayang mamatay ka, physical. Diba? Yun yung pinaka-common. Pero alam po ninyo, sa Bible, mayroong mga bagay o iba't ibang klase ng kamatayan na binabanggit siya. Okay, una, ito yung tinatawag na, yan yung pinaka-common, physical death. So, ang physical death, o ang kamatayang physical, ito yung sinabi ng Panginoon sa lalaki nung siya ay nagkasala. Ito yung consequence, ito yung bunga niya kanyang ginawa. Kaya niya, sa pagod at pawis mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So yan yung physical death na tinutukoy niya. Na, iyan, sinabi yan ng Diyos sa tao nung nagkasala. Yan, sinabi niya sa lalaki. Kaya ang trabaho dapat hindi mahirap. Nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi naman niya sinabi magpakasarap kayo. Sabi niya, work, manage.
kahit nandiyan na lahat. Diba? Hindi ganoon. Kaya ang trabaho hindi sumpa. Dapat ito ay enjoy mo. Kasi yung nagiging ganun, kasi yun ka. Diba? Katulad ng isda. Alam niyo ba, ang isda, nagsasawa lumangoy? Kasi isda siya. Bakit kayo nagagalit sa aso pag tumatahol? Kasi aso siya. Diba? Kaya tahol siya ng tahol at hindi napapagod yan habang buhay. Unless patay. Diba? So, tatahol yan ng tatahol. Inhilab. Gusto niya tumahol. Diba? So, maraming expression, diba, ng pagtahol. Magalit, masaya siya, tumatahol pa rin. Diba? So, may gustong sabihin, tumatahol pa rin. Kasi aso siya. Hindi hirap sa kanya yon. Tayo din, nagtatrabaho tayo, hindi para mahirapan, dapat. Kaso lang, dahil nga sa kasalanan. Kaya ngayon, nagkanya-kanya tayo. Kaya sabi ng Panginoon, sa pawis mo, magmumula. Yan. Manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. So, hindi ka kakain. Kaya yan ang principle ng Bible. Diba? Kung walang trabaho, huwag pakainin ang tamad. Sabi niya, no work, no eating. Ganun yung principle. Diba? Kasi yan talaga ang pagkalikha sa atin. Ibig sabihin, tayong mga tao, hindi tayo tamad. Nagpapakatamad lang. Kaya nga sabi, huwag kang maging tamad. So, ibig sabihin, hindi ka tamad. Kaya nyo yun? Asa lang, nagiging tamad. Parang yung aso. Huwag kang maging pusa. Kasi aso siya eh. Diba? Kaya nyo yun? So, tayo ganun din. Kaya sabi niya, huwag kang maging tamad. O huwag pakainin ang tamad. Kasi ganun tayo nilikha ng Diyos. Kaya hindi tayo tamad. Kaya sabi doon sa school ni Yogi, sabi niya, walang estudyanteng mahina ang ulo, tamad lang. O tinatamad lang mag-aral. Ito ba yun? Di ba mga teacher natin dito? Diba? Kaya yung teacher, pag tinatamad din, tatamad din yung estudyante. So, sa pagod at pawis, sabi niya, pagkain mo yung manggagaling, maghihirap ka. Then, next. Ayan, ang physical death is as a consequence of sin. Yan, bunga ito ng kasalanan at ito ay maranasan ng lahat ng tao. Pero alam niyo, sa Bible, mayroong taong hindi mamamatay. Mayroon na nga nangyari, may 3 na. Alam niyo ba yon? Diba? Si Enoch. Hindi siya namatay physically. Kinuha siya ng Lord. 300 taon na lumakad siya kasama ng Diyos. Imagine mo yun? Consistent na buhay. Sa atin, 10 years lang, di pa maka-consistent. Diba? Pala 300 taon, grabe. 300 years. Hindi biro yan. Kaya sabi niya, lumakad siyang kasama ng Diyos. Sa atin, 5 years lang, sumasablay na, 10 years. Masablay-sablay pa. Lulubog lilitaw. Grabe, no? Kaya naman, hindi pinaranas ng Diyos sa kanya ang kamatayang pisikal. Tapos, pangalawa, sino? Si Elijah. Kinuha naman siya ng chariot of fire. Imagine mo, sinundo pa siya. Very special. Sinundo siya ng karwaheng apoy. Hindi siya physically namatay. At yung pangatlo, controversial pa yon, hindi pa konfirmado, pero sabi kasi sa Bible, namatay, pero hindi nila makita yung physical na, bangkay niya. Yung bangkay niya, hindi nila nakita. So sabi naman ng iba, dahil sa makukulit na utak, pinag-agawan daw ng demonyo at anghel, di ba? Kung ano-ano. Pero hindi nila nakita yung katawan niya physical, si Moises. Kaya maraming mga theologian din, may mga nagsasabi na kinuha din siya ng Panginoon. Na-rapture din siya. Yan tawag doon. Okay? So, yan. Kaya tayo, meron ding hindi mamamatay. Yung pagdating ng Panginoon,
Pagbalik niya, yung mga na-rapture na buhay, sabi sa Bible, sabi ni Paul, yung mga pagbabalik ng Panginoon, yung mga namatay, sasalubong sa Kanya, tapos yung mga buhay, yun ang susunod. So, kung nakakapanood kayo ng mga movie, ano bang movie yun? Makita mo, bigla na lang nawawala. Naglalakad, bigla na lang nawala. Kaya sabi ng Bible, may dalawang natutulog, sabi ni Jesus, mawawala ang isa, maiiwan ang isa. May gumigiling, nagigiling, sabi niya, biglang nawala yung isa, maiiwan yung isa. So, yan ang siguro, isa sa pinakamagulong magiging araw sa mundo. Grabe yung kaguluhan dyan. Magkaka-traffic. Diba? Mga barko, magbanggaan, mga eroplano sa impawin, magbagsakan. Kasi kung Kristiyano yung piloto, biglang mawala, babagsak yung eroplano. Sa kalsada, matakot-takot na traffic. Sabi nga ng iba, lahat ng mga istasyon ng TV, radyo, ay magiging abala sa paghahanap ng mga tao, mga pulis. Kasi biglang nagkandawala ng biglaan. Tapos, biglang tatahimik at mag-realize ng mga tao, ito na yung sinasabi ng mga Kristiyano na rapture. Alam na yung lahat, kahit mga hindi naniniwala, alam na yung word na rapture. Diba? Nabuo yan ng salita para ilarawan kung ano yung mangyayari that time. Anong isabihin ng rapture? Biglang pagkawala. Yan yung tawag dyan. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya, hindi mo basta-basta, hirap ipaliwanag eh. Kaya basta gano'n. Mamamalayan. Katabi mo siya, biglang, yung para bang hihilahin na gano'n, na, saan ka pupunta? Diba? Hindi o gano'n. Ang description dyan, sabi doon ay, in the twinkling of an eye. Basta? Yung kisap. Sa isang kisap mata. Sa huling tunog ng trompeta. So, kausap mo siya, pagkurap mo, pagdilat mo, wala na. Ganong kabilis. Diba? Kaya wag mong sabihin na yung katuwiran ng iba, hindi, kakapit na lang ako sa paa niya. Iba, ayaw lang sumunod. Diba? Abangan ko na lang siya. Yung asawa ko, para pag na-rapture ka, hindi ho mangyayari yun. Kasi, ang mangyayari niyan, bigla siyang mawawala. Magkausap kayo, magkaharap kayo na ganyan. Pagkurap mo, pagdilat mo, wala na yung kaharap mo. Ngayon, hindi ko kayang explain kung maiiwan ba yung damit niya, biglang makita mo yung damit niya. Hindi ko alam. Diba? Pero, ang importante doon, ang sinasabi doon, malinaw doon, biglang mawawala. At alam niyo ho ba, sabi, mayroon akong nabasa ng isang pag-aaral ng mga scientists. Sabi nila, yung twinkling law na binanggit doon, yung kurap, kisap mata na binanggit doon, mas mabilis pa sa kisap na literal ng mata mo. Ganun kabilis. Kaya nga sabi nila, hindi pwedeng gumamit ka ng sasakyan o ano pa man dahil walang metal na pwedeng, tawag doon? Maka-endure sa ganung kabilis na eksena. Matutunaw. So, sabi nila, mas mabilis daw. Paano yun? Pag ganun mo, 1/3 daw ang bilis. Pag ganun, hindi pa nagdalapat yung mata mo, wala na siya. Kaya pag ganun, ayun, talukap. Pag gumanon ka, yung talukap na mata mo, hindi pa naglapat, wala na siya. Kaya pag dilat mo pa, wala na. So, ganun siya kabilis. Di ba, ganyan kalaki yung mata mo. Hindi naman siguro, no? Pero halimbawa, ganyan na lang. Sabihin mo, di ba? Mata ng kwago. Ano ba yung mga mata ng malalaki? Pag kurap mo, gaganong ka, hindi pa naglapat yan. Nawala na siya. Ay, dililat ka pa. Wala na. Ganun kabilis. So, that's mystery. Misteryoso yan ng Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag. Diba? Pero yun yung sinukat nila. Pinag-aralan nila yung tinatawag doon na twinkling law o yung kisap mata. Kaya hindi pwede yung mga philosophy na hawak na lang ako sa asawa ko o kaya sa anak ko. Palasimba to abangan ko. Pangalawa, unexpected yun. Hindi mo inaasahan. Ang tawag doon ng Panginoong Hesus ay parang
magnanakaw. Kailan ba kayo nakakita ng magnanakaw na, oy, punta ako sa bahay mo mamayang gabi. Magnanakaw ako. Unless nagbibiro siya. Pero yung seryoso, may ganun bang magnanakaw? Siyempre, yung hindi mo inaasahan, doon kanya pagnanakawan. Ba? So, ganun yun. Okay? Kaya, yun yung isang mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan. Kaya magkakagulo, and then biglang mananahimik, sabihin nila, kasi may realize nila, asan yung mga tao? Sino ba yung mga taong nawawala? Di ba? Ganyan naman yung investigasyon Ano bang klaseng mga tao ito? Ito ba yung mga ganito, ganyan? So, puro mga nagsasabing born again Christian Yung may realize na nila, ito pala yun. So, yung iba, siyempre magsisisi, matatakot. Yung iba naman, lalong magagalit. Unfair ka naman, Diyos. Mga ganyan. Bait naman ako Palasimba naman ako Mga ganyan na. Imbis na magsisi, ay lalong magagalit sa Diyos. Sabi sa Revelation. Imbis na magbalik loob sila, lalo silang palasimba naman ako Nagbibigay naman ako para, nag-aabuloy naman ako sa mga nangangailangan, etc., etc. So, gano'n. Susumbat sa Diyos yung kanilang mga mabubuting ginagawa. Nakala nila yon ang magliligtas sa kanila. Okay? So, yon. Kaya, that time, magkakaalaman yung totoo. Kung sino talaga yung totoo na Kristiyano o born again o totoong relihiyon. Yan. Okay? Physical death is the sensation of biological life. Body is a natural part of a human experience. It's described in the Bible that separation from soul in the body. Yan. So, yan ganyan. May wala yung katawan mo yung kaluluwa mo sa katawan. Kaya yung kaluluwa natin, yan yung ibinuga ng Diyos nung nilikha niya ang tao. Nilikha niya mula sa alabok, kinuha niya na ganyan, hinubog niya, hinulma-hulma. Diba? Nakakatawa, kita naman si Okay ng bayan, gumagawa ng banga, ng mga ganyan. So, ganun din. Kaya siya ang unang sculpture. Siya ang Panginoon. Diba? Siya ang nagpasimula. Unang nagdisenyo. Diba? Architect. Ayan. Diba? Artist. Ayan. So, hinubog niya ang tao. Kaya ang itsura mo ganyan kaganda kasi ganyan ka pinagplanuhan ng Diyos, hinubog, bawat detalye, pati kilay, di ba? Pati itsura ng kilikili, ng bibig, di ba? Etc., etc. So, and then, hininga niya, sabi niya. Kaya, nagkaroon tayo ng human being. Nagkaroon tayo ng buhay. At yung hininga na yon, galing sa Kanya, yun sinabi doon, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya meron tayong parte ng buhay na hindi namamatay. At yun yung ating kaluluwa at espiritu. Okay, next. And then, spiritual death naman, ito yung tinuturing na ang tao, pag wala sa Panginoon, hindi tinanggap ang Panginoong Hesus, automatic yun. Sa paningin ng Diyos. Kaya sabi niya, noong una, itunuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Kaya ang tao, kapag makasalanan, automatic yun, patay. Kaya pag namatay siya, wala nang purgatory, wala nang pagkakataon. Okay? Kasi patay ka na nga. Kaya sabi ng Bible, you already judged. Hindi ka nahusgahan, nahusgahan ka na. Kaya nga namatay si Jesus para sa atin kasi siyang tumanggap ng judgment natin, ng paghuhusga ng Diyos. Siya yung sumalo. Kumbaga, kung babatuhin ka na ganyan, imbis na tama sa iyo yung bato, siya yung sumalo para hindi ka tamaan ng bato. Ganun ang ginawa ni Jesus. At yun, kapag hindi mo kinikilala, hindi natin tinanggap sa Panginoong Jesus, hindi natin pinaniniwalaan, ikaw yung sasalo ng bato. Kaya sabi niya, patay ka. Ayan, spiritual death. Kaya may mga zombie. Baka mamaya masalubong mo naman yung ito, zombie siguro to . Pag wala si Kristo sa buhay niya, zombie ka, buhay na patay. Okay? Next. At dahil yan,
Sabi niya, ang spiritual death, ang kamatayan ay na-overcome lamang to dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, who offers the opportunity for spiritual rebirth and reconciliation with God. So si Kristo, di ba? Yung oportunidad na magbalik loob sa Diyos, yan, ay dapat. Kasi kung wala yan, manatili tayong patay spiritual. At pag namatay na yung physical natin, sigurado na. Wala nang question dyan. Spiritual death often referred as spiritual separation from God. Yan. It is a state of being spiritually separated from God due to sin and unbelief. It's characterized by lack of relationship with God in sense of spiritual emptiness. Kaya ang tao, kahit na anong gawin niya sa buhay, anong success ang maranasan niya, yaman, sikat, ano pa ba, power, etc., political power. Sabi ni Socrates, mayroon pa rin kulang sa puso niya. Kahit anong talino, kahit anong yaman mo. But inside, there's emptiness. Ikaw ba naman, papagawa ka ng bahay, titirhan mo, wala ka bang special room para doon? Di ba? Sa bahay na yon. Kaya ang tawag dyan, yung mga mayaman, master's bedroom. Nilikha tayo ng Diyos, kaya may parte siya sa buhay natin. Pag wala siya doon, kulang at kulang ang buhay natin. Kaya mga tao, walang kakontentuhan dahil wala si Kristo. Mayaman yan, mahirap, matagumpay man siya, relihiyoso man siya, o successful man siya, physically, financially, materially, pero pag wala si Kristo, kulang at kulang pa rin. At marami na yan, hindi lang natin sinasabi dito. Marami nang magpapatunay niyan na iba-ibang klaseng tao, iba-ibang estado ng buhay. Amen? Yan. So, mag-research na lang kayo. Ito yung mga tao na sa tingin mo parang napakaganda na ng buhay, successful, but and yet, meron pa rin kulang. Kasi wala si Kristo. Kasi kung kasikatan ang magbibigay ng satisfaction ng buhay, wala na sanang nagpakamatay ng mga artista. Diba? Mga sikat. Hindi ho yun. Salamat kung meron tayong mga ganon. Amen? And then, meron pa tayong Kristo sa puso. Kasi may mga tao namang mayayaman na mayroong Kristo sa puso. Tama po ba? Ayan, next. Yan ang spiritual death. Pangatlo, ito yung pinaka-worst sa lahat. Wala na itong pag-asa. Ito yung tinatawag ng Bible na eternal death. O tawag niya, second death. Sabi niya, sa Revelation, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Yan, lawa ng apoy, pangalawang, ito ay tinapon sa lawa ng apoy, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mayroon tayong tinatawag na assurance of salvation. Kasi naitatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya sa final judgment, 2 libro ang bubuksan. Isang aklat ng buhay, isang aklat ng mga gawa. So kapag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, automatic na yun. Yung aklat ng mga gawa, ito naman para sa mga Kristiyano. Ang huhusga naman sa atin ay yung ating mga ginawa. Ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi na yung mapupunta ka ba sa impyerno o hindi. Hindi na ganon. Ang husgahan sa'yo, ano ka ba? First honor ka ba? Second honor? Ano bang corona ang tatanggapin mo? Yun ang husgahan. Ba, judgment din tawag doon? Husgahan tayo sa gano'n. Rewarding. Yan, tawag ng iba. Sa mga theologian, tawag yan, bema judgment. Yan, pagbibigay ng gantimpala sa mga Kristiyano. Hindi na ng buhay na walang, automatic na yun, nasa kaharian ka na ng Diyos. Pero kapag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, yun. Automatic din yun. Kaya sabi niya, yung kamatayan ay tinapon sa lawang apoy, yun ang impyerno. Kaya nga sabi ko sa inyo,
May mga questionable minsan sa mga nagpapatotoo na napunta sila ng impyerno, ganito, ganyan, ganyan. Siguro hindi talaga impyerno yung napuntahan nila. Kasi ang impyerno, empty pa yan ngayon, wala pang laman. Kasi wala pang final judgment. Para lang mapunta yan, kailangan magkaroon muna ng final judgment. Kaya sa Satanas, wala pa doon si impyerno. Kaya nga malaya pa siyang nakagagawa at kumikilos ngayon. At gusto niya magsama ng mga tao. Mapunta sa impyerno. Ayaw niya maghirap doon mag-isa. At take note, hindi po siya hari doon. Yung mga pinalalabas na siya yung nagpaparusa. Ayaw nga niya doon kasi siya yung number 1 na parurusahan doon. Anong gusto niya? Magsama na lang siya. Di ba ganon? Yung mga tao, kahit sa mga attitude ng tao. Di ba? Kung minsan, dahil papatay na lang din ako. Di ba? Magsasama na ako. O kaya isasama na kita. Walang makikinabang sa'yo. O kaya yung sarili, diba? Magsusuicide. O kaya bago magsuicide, magdamay ng ibang tao. Ganoon si Satanas. Kaya ngayon, wala siya. Sabi doon, galit na galit. Dahil alam niya, maiksi na yung kanyang panahon. Palapit na ng palapit. Kaya pasama ng pasama. Kaya akala ninyo, yung kasamaan niya, ngayon, ganun na yon? Hindi pa po. Pag wala na ang banal na spirito, wala na ang Diyos, wala na ang presensya ng Panginoon sa mundo, lalabas yung tunay kung gaano siya kasama. Ngayon, hindi pa ganun yan. Kung minsan, sama naman ng tao, no, kampon ka talaga ni Satanas. Kampon ka talaga. O ikaw siguro yung leader. Diba? So, napapakinggan ko pa yung iba, takot pa, baka pag ikaw nasa impyerno, takot pa sa'yo si Satanas. Diba? Hindi ni-describe yung grabe ng kasamaan ng tao. Pero alam po ninyo, wala pa yan sa kalahati ng kasamaan ni Satanas. Kaya lang, bakit hindi siya makakilos pa ngayon ng todo-todong kasamaan? Kasi nga, mayroon pang kumukontrol. Pero ganun pa man, nakakakilos pa rin siya. Limitado pa rin. Kasi nandito pa ang banal na espiritu. Narito ka pa. Amen? Pag wala ka na dito, gagawin niya na yung gusto niya. Okay? Kaya nga sa Bible, nagre-report pa siya eh. Nagre-report pa sa Diyos. Ang sabi doon, araw-gabi. Anong nire-report niya? Ang anak mo na yan, masama yan, ganyan-ganyan. Lahat ng mga kasalanan mo, sasabihin niya sa harap ng Diyos. Pero alam niyo, meron naman tayong advocate. Meron tayong tagapamagitan. Meron tayong, anong tawag ng mga legal dan? Attorney, abogado. Anong ginagawa ng abogado? Magsinungaling. Hindi. Magtatanggol sa akusado. Kaya yung abogado natin, hindi nababayaran yun. Kaya hindi niya babaluktutin ang katotohanan. Hindi niya babaluktutin ang hustisya. Dito sa mundo, di ba? Kung minsan, nasaan ang hustisya? Kasi yung abogado nabayaran. Kaya nga tayo, tinubos, binayaran ni Jesus ng kanyang dugo. Kaya sabi ng Bible, hindi pilak at ginto ang binayad sa inyo. Dugo, priceless. Walang halaga. Okay? Kaya ganun kamahal ng Diyos. Ganun tayo ka-importante. Tandaan po natin yan. Amen? So, natutuwa ka ba doon? Yan ang ginawa ni Jesus. Okay? Kaya, ang eternal death, tingnan natin, next. Meron pa ba? Ang walang hanggang kamatayan, ito ay tinatawag din na, separation from the soul. Separation of the soul from God for eternity. Wala nang pag-asa po dito. Pag napunta ka na dito. Ang pagsisisi, wala na dito. Magsisi ka na magsisi, pero wala na. Ito yung tinatawag nila na nasa huli ang pagsisisi. Kahit magsisi ka na magsisi. Sana, puro ganun na lang. At yun ang magpapahirap ng husto sa tao. Di ba ang hirap ng ganon? Yung regrets. Kaya nga kahit dito, minsan, sobrang regret mo, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, stress ka. Sana hindi ko siya iniwan. Ito ngayon ang kapalit. Sana, ginantihan ko yung totoong pagmamahal niya, pero wala na. Pagdating dyan, ganun yun. Hindi tayo nagsasabi dito para magtakutan lang. That's just true. Puro sana. Sana nakinig ako.
Sana, sana, sana. Pero tapos na. Habang buhay o eternity. Okay? Yan yung eternal death na tatawag. It is spiritual judgment and punishment for the unrighteous. Yan, pagsisisi. Yan. The second death is eternal, involved being cast into the lake of fire. Ito yung himala dito. Ito yung kakaiba dito sa impyerno, sa lahat ng lugar. Bakit? May apoy, hindi namamatay. Imagine mo yung walang hanggang apoy na hindi namamatay. Ang mystery dito, may apoy na hindi namamatay, may uod. Bakit hindi maluto-luto to? Hindi, di ba? Fireproof na uod. Grabe. May uod pa bang ganon na kayo nakita? That's the mystery. Imagine, di ba? Kung ano yun. Kaya yung iba, sabi nila, pastor, masasanay ka din dyan. Diba? Ganon, pag mainit, sige, magsanay-sanay ka na. Kaya nagbibiro, mainit ba? Sige, magsanay ka na. Pero walang sanay-sanay po doon. Kasi yung regret mo, diba? Yun pa lang. Grabe ng hirap nun. Diba? Yung sitwasyon, etc., etc. So, hindi ho madali. Kaya ito, hindi biro to. Kaya ngayon, yung mga tao sa paligid, nabubuhay sila na parang, ba't ako maniniwala sa'yo? Mas maganda pang buhay ko sa'yo. Ba't ako maniniwala sa'yo? Ganito, ganyan naman. Diba? Bakit? Ganito naman ang Diyos. Hindi sumusugon ng panalangin, etc. Ang daming mga dahilan. Pero alam nyo, pagdating doon, pag nandun ka na, lahat yan mabubura. Kasi ang magiging kaisipan mo lang, sana sumunod na lang ako. Sana naniwala na lang ako. Sana nagbasa na lang ako ng Bible. Sana nagsimba na lang ako. Sana tumanggap na lang ako sa Panginoong Hesus. Pero lahat ng yon wala na. Okay? And the second death is eternal, involved being cast into the lake of fire. Yan. So mapupuno na yung lake of fire. Imagine mo yun? Apoy na grabe. Diba? Ilang gasolinang ang kailangan mo para gumakagawa ng lake of fire. Diba? Ilang bariles, ilang litro ng gasolina kailangan mong gawin para mapanatili mo ng 10 taon yung, diba? Kapag sinisindihan mo yun, sumisingaw pa. Natutuyo. Pero imagine mo, walang hanggan. Special place para sa mga hindi naniniwala. Okay? That's eternal death. Yan yung pangatlo. Okay? Next. So, ano yung tatlong kamatayan? Physical death, spiritual death, eternal death. Ito yung pinaka nakakatakot. Yung physical death, pwedeng magawa ng paraan yan. Spiritual death, lalo na. Pero yung eternal death, yung second death o eternal, walang hanggan, wala nang pagkakataon. Okay? Ngayon, sa Bible, walang malinaw na, kaya nga sabi ko, dapat kapag tayo ay may na mga pakinggan, na mga patungkol sa kamatayan, pinakamaganda na basihan natin o pagtuunan natin ang pansin ay kung ano sinasabi ng Bible, hindi ng matatanda, hindi ng mga kung ano relihiyon o paniniwala. Kaya nga mayroong mga tinatawag na reincarnation, may mga kung ano-anong mga relihiyon ang binabanggit patungkol at paniniwala sa kamatayan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, mahirap i-define pagdating sa kamatayan kasi depende kung ano yung religion na kinabibilangan mo. Kasi yung iba, sabi nila, pag namatay, wala nang okay na, wala na. Namatay ka, tapos na. Tapos na ang lahat. Ganon. Pero, yun nga, may mga nagsasabi na sila noon ay namatay, at nung sila ay namatay, napunsa kung saan. Yan. Kaya yung iba nga, may mga question pa naman. Pero, ang nalinaw po dito, ang Bible, meron siyang binabanggit patungkol sa issue na ito, na
pwede nating mapagkunan ng katugunan sa mga tanong marahil na pumapasok doon sa isip natin o hindi nyo man natanong pa ngayon, ay matatanong nyo pagdating ng panahon patungkol sa issue ng kamatayan. Okay? So, hindi ko man sinasabi na 100% masasagot lahat, pero at least malaking porsyento kapag paniwalaan natin at basahin natin kung ano ang sinasabi ng Bible. Okay? Kaya yan ang babasihan natin. Hindi yung basihan ng relihiyon o ano paman, kundi kung ano yung basihan ng Bible sa bagay na ito. Okay? Una, ayan, ito ay kwento na kinuwento ni Jesus patungkol sa isang mayaman at saka isang mahirap. At ang kwento na ito ay pwedeng totoo, hindi ito isang parable lang o ano ba tawag ito? Talinghaga. Kasi kung magbabasa kayo ng Bible at nag-aaral kayo ng Bible, kapag parable o talinghaga lang yung kwento ni Jesus, ay hindi siya nagbabanggit ng pangalan. Walang mga character, walang name, walang pangalan yung character na binabanggit niya. Isang hari, isang tao, isang mayaman, mga ganun lang. Hindi siya nagsasabi o nagbabanggit ng pangalan. Kaya kung nagbanggit siya ng pangalan sa isang kwento, ibig sabihin, iba yun. Hindi yun parable. It can happen. Nangyari o mangyayari. Kasi ang Bible, dalawa po yan, tandaan po natin. Mayroong dual fulfillment na tinatawag. Yung nangyayari ngayon at saka mangyayari sa hinaharap. Kaya ang promise ng Lord, ganun din. May nangyayari ngayon, pero hindi man mangyayari ngayon, may mangyayari sa hinaharap. Eternity. Kaya dalawa lagi yan ang Bible. Kaya hindi tayo magda-doubt kasi dual nga yan. Pwedeng hindi mangyari ngayon, pero mangyayari sa hinaharap. Hindi ka nga gumaling ngayon, pero alam mo, habang panahon naman, wala ka ng sakit. Kung hindi ka tatalikod sa Panginoon. Diba? Yun yung healing na eternal. Kaya nyo yun? Hindi ka man financially o materially siguro pinagpala ngayon, pero nanatili kang tapat sa Panginoon, darating ang panahon. Yun yung biyaya at pagpapala na maaari. Kaya dalawa lagi yan. Okay? Kaya huwag tayong magdadamdam sa Panginoon. Ngayon siguro, pero sa susunod na mga araw, kaya sabi ko, pag nakaharap mo na ang Panginoon, lahat ng tanong mo sa buhay, mabubura. Magpapasalamat ka na lang at magpupuri sa Diyos. Pag nasa kaharian ka na niya. Siguro ngayon, sinabihin mo, pagharap ko sa iyo, Panginoon, marami akong tatanong sa iyo. Pero alam nyo, pag makaharap mo face to face ang Diyos, wala ka nang masasabi, speechless. Diba? Kasi ganyan ang presensya ng Panginoon. Kaya tingin nyo, pag nararamdaman yung presence ng Lord, wala. Diba? Blanco yung isip mo, kundi just feel the joy, diba? The peace. Ganyan. Okay? So, tingnan natin. Yan. May isang mayamang lalaki nagsuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. Magalo. Samahan nyo na lang ako. Sa Luke chapter 16, 19 to 31. Yan, basahin na lang natin na mabilis bago natin balikan. May isang mayamang lalaki nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing, nagngangalang Lazaro, yan, binabanggit natin kanina, natatad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman na hangad na mga matapunan man lamang ng mga mumong mahuhulog mula sa habag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng mga aso at tinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Bilang isang parangal, namatay din ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po niyo si Lazaro at isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang kanyang dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay noong araw na nasa lupa ka at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya na siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito,
may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi makapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta rito. Ngunit, sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, pakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, sa kanila ang mga utos, sinulat ni Moises at ng mga propeta, iyon ay kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila talikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kaya ang miracle ay hindi yan guaranteed na magdudulot sa iyo ng pananampalataya na magliligtas sa iyo. Kasi may mga nabuborn again, may mga nagbabago ang buhay dahil sa miracle, dahil sa healing, mga ganyan, pero hindi yan guarantee. Amen? Kasi dito, ang gusto ng mayaman ay papuntahin si Lazaro. Naalala nyo ba, di ba, may Lazaro na binuhay si Jesus? 4 na araw ng patay. Naalala nyo yun? Sa yungib, sa bukid, sa cave, sa kuweba. Pero ang ginawa ng mga tao, naniwala ba sila? Hindi, pinagtangkaan pa nga nilang patayin uli. Namatay, nabuhay, at nung nabuhay, imbis na maniwala sila kay Jesus, dahil imagine mo, 4 na araw, patay, pero imbis na maniwala, pinagtangkaan pa nilang patayin uli si Lazaro. So, hindi guarantee. Diba? Kaya ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Andun na yung mga sinulat. So, andun na yung Bible. That's enough para maniwala sila kung talagang gusto nila. Pero kung ayaw, wala tayong magagawa. Nasa kanila yon. Okay? So, dito, balikan natin sandali. Sabi niya, may isang mayaman. So, kaya hindi naman issue dito kung ano yung estado mo ng buhay sa kaligtasan. Ginamit lang marahil ni Jesus to na paraan o ito yung way para ma-express, mabigyan ng emphasis yung karakter ng tao. Diba? Yung pag-uugali. Kaya dito, hindi yung estado ng buhay mo ang magliligtas sa'yo. Hindi yun ang dahilan para maligtas ka o hindi. Kung mayaman o mahirap ka, hindi yun, kundi yung karakter mo. Bakit? Kasi makikita mo dyan, yung mayaman ay hinahayaan niya si Lazaro. Napansin niyo ba yun? Na nasa may pintuan niya. Siguro, dinadaanan niya. Pag-araw, dumadaan dyan. Di ba? Hindi niya pinapansin. Anong pumansin sa kanya? Hindi niyo nakinig sa kwento? Aso. Yung aso, lumalapit, dinidilaan siya. Pero si mayaman, hindi niya pinapansin. Kaya, di ba, ikaw ba naman, nasa gate yung tao, imposible naman hindi mo mapansin. Kaso hindi niya pinapansin. Di ba? So makikita na yun, yung attitude. Di ba? Mas mabuti pa yung aso. Kaya nga, man's best friend daw. Yung aso, pinapansin si Lazaro. Di ba? So, dito, makikita natin yung attitude niya. Diba? Hanggang sa kamatayan, dala-dala niya yung pagiging makasarili. Siguro, hinahayaan niya lang doon si Lazaro, hindi niya pinapaalis dahil akala niya, sapat na yan, diba? Para gumawa ako ng mabuti o para at least nandiyan ka, pintuan, diba? Hindi kita pinapaalis. Diba? Parang, yan yung pagiging mabuting loob ko, diba? O pagiging kabutihan ko. Pero, hindi yon sapat. Amen? So dito, kahit nung nasa Hades na siya, naghihirap na siya, ay sarili pa rin ang iniisip. Diba? Ano yun? Diba? Gusto niya, yung mga kapatid niya lang iniisip niya. Yung kapitbahay ko, lahat ng mga tao, diba? Ganun sana, pero wala. Sarili lang talaga. Kaya makasarili talaga kaya naging mayaman marahil dahil makasarili. So, yan. At pag ang tao ay namatay, wala pong purgatorio na binabanggit. Kasi iba yung doktrina ng purgatory.
Diba? Alam naman natin yon. Nandun ka para may pagkakataon kang maligtas, magsisi o kaya ipanalangin ka, kaya nga may mga iyak-iyak pa yan. Para sabi, kung may mananalangin daw sa'yo, mas maraming iiyak sa'yo, pwede kang maligtas. Yung mga ganyan, nauso yan. Pero hindi ho ganun. Yung purgatorio na doktrina, hindi ko yun. Ito, Hades. Ang tinutukoy dito, pag namatay ang tao, mayaman o mahirap ka, maligtas ka o hindi, pupunta ka doon. Kaya yung Hades, mayroon siyang dalawang compartment. Ano yun? Nasa taas at nasa baba. Dalawang klase. Yan yung waiting area ng judgment. Kaya nga sabi doon, kanina nabasa natin yung Hades, lahat ng patay sa kanya, itinapon niya sa lawang apoy. Ano yun? So, hindi pa yun impyerno. Hades pa lang yun. Pero naghihirap na sila. Kumbaga, bukana pa lang yun ng impyerno. Pero waiting area yun. Pero naghihirap na sila. Bakit? Makita mo doon, yung mayaman, nahirapan na siya, nauuhaw na siya. Kaya huwag kayong maniniwala sa pandarayan ng kaaway na kapag ang tao'y namatay, tapos na ang lahat. Hindi ho mawawala yung pakiramdam mo. Dahil ang totoong nakakaramdam, hindi po itong katawan natin na to. Tandaan nyo po yan. Kaya tingnan nyo, pag nawala yung kaluluwa mo, yung espiritu mo sa katawan mo, kahit tadtadin mo yan, wala nang pakiramdam. Nakangiti pa rin yan. Kaya nga yung patay, pinipilit na pangitiin. Pero wala na hong pakiramdam. Kaya ito, wala na hong pakiramdam to. Kaya nga nung sabi nung kanina, magmula sa alabok, babalik sa alabok. Kaya nyo yun? Kasi wala talaga itong pakiramdam. Ang nakakaramdam na totoo, yung kaluluwa natin. Yun yung emosyon natin. Kaya makita nyo to, patay na siya, nandun siya sa Hades, naramdaman niya yung init. Kaya nagmakaawa siya. Siya ngayon ang namamalimos kay Lazaro. Nabaliktad na yung sitwasyon. Diba? Noon si Lazaro namamalimos, ngayon siya naman. Pero mas matindi ngayon sa kanya. So, makita nyo, wag po kayong maniniwala na kapag ang tao'y namatay, tapos na ang lahat. Ito pa lang yung bagong simula ng totoong buhay. Kung kay Rick Warren, sabi niya, dito, practice pa lang tayo dito. Kung sasali ka sa pageant, ito pa lang yung trial natin. Ito pa lang yung natin. Doon ang totoo pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Kaya temporary lang lahat. Kaya meron tayong emosyon na sasaktan tayo. Yun yung totoo. Yun yung totoong tayo. Amen? Hindi to. Minsan tayo, kung todo alaga tayo sa physical natin, di ba? Yung panlabas. Pero nakakaligtaan natin yung panloob kasi yun ang totoong tayo. Hindi yung labas. Kahit anong itim yan. Pero kung maputi naman ang budhi, di ba? Kaya minsan ganun eh. Kung anong puti mo, siya namang itim ng budhi mo. Mga ganun. Di ba? So, tayo ganun, di ba? After lagi tayo sa panlabas na anyo, itsura, kailangan gwapo, maganda, etc., etc. Pero nakakalimutan natin yung panloob. Pero alam po nyo, yun ang totoong tayo. Yun ang totoong nakakaramdam. Okay? So, yan yung sabi niya. So, doon sa Hades, dalawang compartment yan. Ang problema doon, yung mga nandito, hindi na makapunta doon. Yung mga nandun, hindi na makapunta dito. So, wala nang pagkakataon. Tama po ba? Kahit na anong gawin mo, pag namatay ka, wala nang pagkakataon. Tapos na yon, yung pagkakataon na yon. So, ganyan po. At ulitin ko, hindi ibig sabihin wala na tayong pakiramdam. Meron pa po. Hindi yun nawawala. At yun nga nakakatakot. Okay? Pati yung pag-iisip mo. Kaya sabi ko kanina, lahat regret pagdating doon. Kasi maaalala mo yung mga ginawa mo, iba, yung mga panlalait mo siguro, etc., etc., na siyang nagdala sa iyo doon. Diba? Yung pang lahat na ginagawa mo nung narito ka ay maaalala mo. Yun ang nakapakasakit. Dahil doon, dito sa kwento, ang mga namatay ay hindi dapat pinapanalangin. Silang namanalangin para sa mga buhay. Alam niyo yun? Kaya kung may mga anak, siguro kayo, mga kapatid, na ngayon nandoon sa Hades ngayon, ng paghihirap,
Kung kaya na nilang bumalik, baka babalik sila. Sabihin, sumunod ka na, maniwala ka na sa Panginoong Hesus. Tanggapin mo na. Pero sabi nga, kahit bumalik yan, ang patay mula sa mga, baka hindi ka pa rin maniniwala kung talagang ayaw mo. Kasi may mga tao talagang ayaw. So, dahil doon, ayan, naramdaman niya na totoo pala, pero wala na. Kaya nga yung mga nagpapakamatay, di ba, nagsusuicide, pagdating doon, hala ko tapos na yung problema, mas malala pa pala. Kaya huwag kayong maniwala sa pandaraya ng Diablo. Di ba, gano'n? Yung may matinding problema, matay na, kala niya matatapos. Pero panimula pa lang na mas matinding problema. Death is yours, sin is cause, Christ is cure. So, alam natin yan. Ang kamatayan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan. Kaya dapat may magbayad doon sa kasalanan natin na yon. Dahil diyan, makikita natin dito sa kwento na pinakita sa atin ng Panginoong Hesus ay yung mga katotohanan na mahalaga tayo magdidesisyon. Amen? Lagi kong sinasabi to, isa sa mga greatest gift, regalo ng Diyos sa ating tao, ay yung bigyan tayo ng regalo ng pagpapasya. Kaya mong mamili. Amen? Yung pagpapasya na yan, tali ang kamay ng Diyos dyan. Ibig sabihin, hindi niyan pwedeng pakialaman. Kaya tayo, nagagawa natin kung ano yung gusto natin. Tama po ba? Kaya mong piliin kung ano yung gusto mo. At yan, ang ginamit ng mayaman na ito. Yung sarili niyang pagpapasya, nagamit niya, pero hindi sa tama, sa mali pagpapasya. Kaya ngayon, nagsisisi man siya, pero tapos na ang lahat. Tapos na yung pagkakataon. Kaya nga sabi ng Bible, sabi sa Isaiah, hanapin mo ang Diyos habang siya'y matatagpuan pa. Tumawag ka habang siya nakikinig pa. Ibig sabihin, darating ang araw. Ito hindi sinasabi ng marami. Lalo na yung mga ibang nagtuturo. Bakit? Kasi ayaw niya yung mga tao. Matakot o ano pa man. Pero yan ang katotohanan. Okay? In Psalms 116 verse 15, sabi doon, wala na, hindi na mabuksan. Sabi niya, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa harapan ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Hindi niya sinasabing gusto niya, mamatay ka na. Pero mahalaga sa Kanya. Kaya kung banal ka, yan, sa paningin ng Diyos, mahalaga yon sa Kanya. Ayan. Diba? So, importante yon sa Kanya. Yung mamatay tayo na manatiling banal. Okay? In Filipos 1:21, sabi ni Pablo, ayan, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, ano daw? Kapakinabangan ito sa akin. Bakit? Dahil mga kapiling ko na siya. Sinong pwedeng magsabi niyan? Yung mga taong nabuhay para kay Kristo. Pero kung nabuhay ka para sa kayamanan, para sa sarili, para sa personal lang na interes, etc., etc., huwag mong sabihin ng kamatayan, kapakinabangan. Kapahamakan ito. Amen? Sabi na, the greatest strategy, dakilang kapahamakan ng kamatayan sa mga tao na hindi nabuhay para kay Kristo.
Siya ang solusyon ng kamatayan. Amen? Salamat sa Panginoong Hesus. Pwede bang palakpakan natin siya? Gusto niyo ba siyang makapiling? Huwag muna ngayon, pero sa darating na araw at habang panahon. Amen? Kaya meron tayong awit sabi doon, 1,000 years cannot compare. Hindi kayang ikumpara. Na makapiling mo ang Diyos. Dito pa nga lang di ba? Lalo na doon mismo sa kanyang kaharian. Kaya nga si Pablo, kapakinabangan sa kanya pag namatay. Kaya nga tayong mga Kristiyano, nalulungkot tayo pag namatay ng mga Kristiyano. Siyempre, ikaw ba naman di ba? Hindi mo na kayo magkikita, pero darating ang araw, magkikita kayo. Ngayon tinatawag ng Bible na Great Reunion. Kaya pag yung mahal mo sa buhay namatay, Kristiyano siya, tumanggap siya sa Panginoon, naniwala siya kay Panginoong Hesus, darating ang araw, magkikita kayo. Kaya si David, nung namatay yung anak niya, nung sabi niya, namatay siya, hindi na siya makuhan. Pero, darating ang araw, pupunta rin ako sa kanya. Magkikita din kami. Pero ngayon, wala muna. So, yun din yung pag-asa natin. Even Paul, yun ang sinabi niya sa atin. Darating ang araw, magkakaroon ng great reunion. Kaya, gawin natin lahat ng panalangin, di ba? Kung gusto nating makasama yan sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Pero kung hindi, ayaan mo na. Gusto natin lahat na makasama. Di ba? Kaya yan, sabi niya, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. Saan po ba ang buhay natin? Para kanino? Pag bumabangon tayo, gumigising tayo sa umaga, para kanino ba? Para lang ba sa pangarap natin? Para lang ba sa pamilya natin? Maganda naman po yun, pero it's not enough. Namubuhay tayo at nagigising dahil kay Kristo. Tayong lahat ay tumayo. Dahil dyan ay patuloy nating, tama no, may komunyon? Yeah. Patuloy nating inaalala ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Yan. Lalo na yung kanyang pagbabalik. Yan, yung dakilang pag-asa natin. Yan ang pinakadakilang pagkakataon, pag-asa, pagpapatunay. Ating ginagawa ay hindi nawawala ng kabuluhan.